Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 171 hanggang Kabanata 180. Kabanata 171. Hindi. Umiling si Ivan at sinabing pagkatapos ng mabangis na bidding ang makinang na perlas ay dama po sa mga kamay ng isang misteryosong babae. Hindi siya mukhang matanda, ngunit nagbid siya para dito ng $500 milyong at nanalo $500 milyong. Huminga ng malalim si Old Master Taylor matapos marinig iyon. Ito ay isang imposibleng presyo kahit na alam ng pamilya Taylor ang tungkol sa bidding noon pa man, dadalo na lang sila para masaya. Hindi nila kayang mag-ipon ng ganoong kalaking pera para sa isang makinang na perlas. Ngunit syempre, ang pamilya Taylor ay may pera. Kailangan lang nilang panatilihin ang kanilang mga ari-arian para sa pag-unlad. Sa makatuwid, ang kanilang kabisera ay hindi kasing laki ng ilang pangalawa o pangatlong klase ng mga aristokratikong pamilya. Ang babae na nagbayad ng $500 milyong, siya ba ay asawa ng ilang primera klaseng aristokratikong ulo ng pamilya. Nagulat si Theodore. Hindi naman siguro, naka-face mask siya at naka-shades at parang napaka-mysterious niya. Ang salita sa paligid ng bayan ay siya ay may kahangahangang katawan at marahil ay nasa kanyang 20s. Walang nakakaalam kung mayroon siyang billionaire na sugar daddy o kung ano ang hitsura niya. Siya ay mayaman at makapangyarihan. Nabalitaan ko na pag-alis niya sa auction, inikutan siya ng mga tauhan ni Neil Hugo. Marahil ay sinusubukan nilang nakawin ang makinang na perlas, ngunit hulaan mo. May mga 50 o 60 lalaki sa pinangyarihan, kabilang ang ilang may hawak ng itim na sinturon, ngunit lahat sila ay natalo ng babae. Hindi biro ang babaeng ito. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Ivan, narinig kong sinasamahan ng lalaking sumampal kay Neil ang babae. Inaasahan ko na bodyguard niya ito pero may nagsabi na sugar baby niya iyon dahil medyo maganda siya. Anyway, hindi ko alam ang lahat tungkol sa sitwasyon dahil ang milyonaryo na nakikipag-usap sa akin ay hindi malinaw sa ilang mga bagay. Ito ay nagpapakita na ang babae ay talagang may komplikadong backrow. And, kumanggong si Old Master Taylor at sinabing wala akong pakialam kung sugar baby ng babae ang lalaking iyon o bodyguard niya. Dahil sa lakas ng loob niyang sampelan si Neil Hugo. Ipinapakita nito na hindi siya natatakot sa pamilya Hugo. Ngunit hindi ba ang mga taong hindi natatakot sa pamilya Hugo ay ang 4 major families at ang Roy family? Ang babaeng ito ay hindi galing sa mga pamilyang iyon. Baka galing siya sa ibang bayan. Nataranta si Theodore. Kung mula sa mga pamilyang iyon, makikilala na siya ng lahat kahit na may face mask at shades. Hindi siguro. O huwag nating kalimutan na ang mga kapangyarihang ito ay prominent at kilala. Pilit na ngumiti si Old Master Taylor at idinagdag, paano ang mga kapangyarihan sa ilalim ng lupa? Hindi naman sila mahina. Tingnan lamang ang Dragon God Clan na nawala ng 200 lalaki sa isang pag-atake ilang araw na ang nakalipas. Mas nakakatakot ang mga kapangyarihang ito dahil hindi natin alam kung magkano ang pera nila. Higit pa rito, ang mga veterano ay umuuwi kamakailan at may ilang mga general o warlord sa kanila. Mayaman din sila, iyon ay may katuturan. Anyway, dahil naglakas loob siyang saktan si Neil Hugo. Ito ay nagpapakita na siya ay may komplikadong background din. Kumanggong si Ivan at sinabing, I heard that the woman has an amazing body but no one knows how she looks. Samantala, mukhang sapat na ang pananakot ng lalaki kung sasampalin niya si Neil hanggang sa maluha-luha. Curious ako, sino ang bayani na pumatay ng 200 lalaki mula sa Dragon God Clan? Ang Dragon God Clan ay hindi magandang balita. Kaya't ang pumatay ay itinuring ng lahat bilang bayani ngayon. Pilit na ngumiti si Old Master Taylor at sinabing, sa pagkakataong ito, pagkatapos ng pag-atake kay Neil, sino ang nakakaalam kung ano ang mararamdaman ng pamilya Hugo? Ang pamilya Hugo ay mahigpit sa disiplina at lubhang maingat sa mga bagay-bagay. Nag-aalala sila na baka magkaproblema si Neil kaya hindi nila siya pinayagang mag-utos ng kahit sinong bodyguards. Nako, may issue pa. Tay, sinuri ito ng ating mga tauhan kinabukasan. May print daw ng sandal sa hindi pa tapos na building. Kung tutuusin, ang misteryosong bayani ay tiyak na nakasuot ng sandals noong panahong iyon. Sandaling nag-iisip si Ivan bago sinabing, FC,
nagagawa mong pumatay ng napakaraming lalaki ng Dragon God Clan habang nakasuot ng sandals. Idol ko, siguradong idol ko ito. Kabanata 172. Huwag na kayong magsalita tungkol sa mga idolo. Pinandilatan ni Theodore ang sarili niyang anak at sinabing, para sa mga first and second class na aristokratikong pamilya, syempre may makikilala silang ganito kalakas, di ba? Kunin si Dan Jameson mula sa pamilyang Clark. Narinig ko na kaya niyang talunin ang ilang daang lalaki mag-isa. Tay, talagang walang laban si Dan sa idol ko. Isipin mo, napaka-misteryoso at matuwid ng idol ko. Siya ay nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ng masasamang puwersa. Pangalawa, nakikipaglaban siya sa sandals at nakalabas dito ng ligtas. Tungkol naman kay Dan, nabalitaan kong nagkaroon siya ng matinding pinsala noon. Sa makatuwid, naniniwala ako na ang lalaking ng ahas na labanan ng Dragon God Clan ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa kay Dan. Habang iniisip ito ni Ivan, mas iniidolo niya ang misteryosong lalaki. Nais niyang makilala ang kanyang idolo. Sai, unfortunately for us, although medyo marami kaming bodyguards, hindi naman sila magagaling. Wala sa kanila ang may sapat na lakas. Sa ngayon, para makakuha ng mas mahusay na bodyguard, nagkakahalaga ito ng ilang daang libong dolyar. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay hihingi ng higit sa $1,000,000 para sa kanilang buwanang sweldo. Kung kukuha tayo ng ilan sa kanila, malaki ang gastos. Pamantong hininga si Theodore at sinabing, ang kailangan nating gawin ngayon ay makuha ang proyekto ng South City property. Kapag nakuha namin ito, magkakaroon kami ng mas maraming pera para kumuha ng ilang mga profesional. Tumingin si Old Master Taylor kay Ivan at sinabing, kailangan mong pag-usapan ito ni Selena, okay? Alam kong may hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa noon, pero sana para sa kapakanan ng pamilya Taylor, pareho ninyong pabayaan ang nakaraan. Huwag kang mag-alala lolo, okay lang ako. Nag-aalala lang ako na baka magalit pa si Selena dito. Nakangiting pagpapatuloy ni Ivan, kapag naging second class aristokratikong pamilya tayo, kailangan nating kumuha ng ilang profesional. Kung pwede nating upahan ng taong pumatay sa 200 lalaki ng Dragon God Clan sa magdamag. Maganda iyon. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa auction, ipinasa nila na kay Jack ang kahon na may nasa loob ng makinang na perlas. Nang makitang gamabi na, sumakay si Jack sa kanyang electric scooter para sunduin si Selena mula sa trabaho. Sabay upo ni Timothy kasama si Old Master Drake at ang iba pa sa hapagkainan. Nasaan ang maningning na perlas? Nanalo ka ba sa bid? Tumingin si Old Master Drake kay Timothy at nagtanong. Maghapong nanatili sa bahay ang pamilya kaya hindi nila nabalitaan ang nangyari noong hapon. Nakuha mo na siguro, di ba? Narinig ko na ang panimulang bid ay hindi mataas. Kaya tinansya ko na maaari kang magbid para dito sa maximum na $100,000,000. Pagkuha ng napakalaking makinang na perlas na may $100,000,000. Bukod pa sa pagtulong sa pagpapabuti ng pagtulog at pagpapahaba ng buhay ng isang tao, $100,000,000 ang magiging sulit. Masayang sabi ni Tanya. Kung ganoon lang kadali, pilit na ngumiti si Timothy at sinabing ibinida ito ng isang misteryosong babae. Pero na-curious ako sa isang bagay. Nandoon din si Jack kasama niya. Sino ang babaeng iyon? Malakas siya kaya who knows kung si Jack ba talaga ang sugar baby niya o bodyguard niya. Habang iniisip iyon ni Timothy ay lalo siyang napakunot ng noo. Kung si Jack talaga ang bodyguard niya, that is that betraying us, the Drake family. Siya ang bodyguard ng pamilya Drake. Ginagawa ba niya itong part-time behind our backs? Paano magiging hindi profesional ang isang tao? Kabanata 173. Kuya, ano bang sinasabi mo? Anong misteryosong babae? Anong professional bodyguard? At bakit nandoon si Jack? Matapos marinig ang pag-ungol ng kapatid sa sarili, nataranta si Tanya. Oh, kaya nangyari ito. Pagdating ko ngayon, napagtanto ko, tumingin si Timothy sa mga tao at nagsimulang magsalita tungkol sa mga kaganapan ngayong hapon. Sinaktan talaga ni Jack si Master Hugo. Ang babaeng iyon ay gumamit ng $500,000,000 para magbid para sa makinang na perlas. Diyos ko, dapat sinundan kita doon kaninang hapon. Hindi ako dapat natulog. Namiss ko ang napakagandang palabas. Nagalit si Tanya dito.
Habang pinag-iisipan niya ito, lalo siyang nagsisisi na hindi niya sinundan ang kapatid sa auction ngayon. Sugar baby si Jack. Nakakatuwa talaga ang tingin ng mga tao. May sapat na pera si Jack. Bukod dito, binabayaran namin siya ng 20 milyong dolyar sa isang buwan na higit pa sa sapat para sa kanya. Kailangan ba talaga niya maging sugar baby? Tumawa si James Drake at sinabing dahil ang babaeng ito ay naka-face mask at naka-shades, I think she really have a complicated background. Si Jack naman, imposibleng bodyguard niya ito. Malamang magkasama sila bilang magkaibigan. Downgrade na ang pagiging bodyguard natin ni Jack kaya imposibleng makahanap siya ng part-time na trabaho. Tay, hindi mo ba siya inilalagay sa mataas na pedestal? Ganoon ba talaga siya kalakas? Noon pa man ay iniisip ni Timothy na masyadong mataas ang tingin ng kanyang ama kay Jack. Masyado kang bata. Tandaan mo ang sinabi ko, hindi mo maaaring masaktan ang lalaking ito. Siyempre hindi mo pwedeng iparamdam sa kanya na we're trying to get on his good side as well or hayaan siyang makaramdam ng inis sa atin. Ngunit kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, dapat natin siyang tulungan at iparamdam sa kanya na ang utang na loob sa atin ang pinakamagandang ideya. Naniniwala akong may koneksyon siya sa Diyos ng digmaan. Natatawang sabi ni James. Habang nagsasalita siya, natauhan siya at napabulalas. Diyos ko! Ang babaeng may maskara at shades ngayon. Ilang taon na siya, pinag-isipan ito ni Timothy at sumagot. Kahit na may face mask at shades. Bagamat hindi ko siya makita ng malinaw na nakaka-pero how she physically looks like overall. I would say that she's just over 20. Talaga bang mahigit 20 lang siya? Excited na tanong ni James. She's definitely under 30. Kung hindi ako nagkakamali, she's about 27 or 28. Dagdag pa ni Timothy, anong nangyayari? Dad, hulaan mo ba kung sino siya? 27 o 28? Nanlaki ang mga pupils ni James. Aniya, hindi naman siguro God of War yun, di ba? Maaaring isa siyang Diyosa ng digmaan. Nabalitaan kung hindi siya mahilig mag-abala kamakailan. Tinanggihan niya ang lahat ng mayayamang negosyante at pamilya na gustong makasama siya sa pagkain. Kung talagang gusto niyang lumabas, loikal na magsuot siya ng face mask at shades. Mahal, ngayong nasabi mo na, sa tingin ko posible na. Kung tutuusin, para sa isang babae na makapaglabas ng 500 milyong dolyar at madaling matalo ang halos 60 lalaki. Higit pa sa ilang may hawak ng itim na sinturon sa gitna nila, kaya nga ba siyang maging Diyosa ng digmaan? Napasinghap si Timothy at natigilan. Hindi talaga pwede na may dumating na mga babaeng mayayaman sa ibang syudad sa auction. Kung tutuusin, kahapon lang lumabas ang balita tungkol dito kaya malamang hindi na ito malalaman ng mga tao mula sa ibang mga lungsod. Nang makita kung gaano kalakas at kabataan ang babaeng iyon, malamang na siya ang Diyosa ng digmaan. Tama iyan. Dahil kasama niya si Jack, lalo itong nagpapatunay na hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon. Kabanata 174. Habang iniisip ito ni James, mas lalo siyang nasa sabik. Pakiramdam niya ay ang babae na siguro ang pinakamalakas at nakakatakot sa Eastfield sa ngayon, si Lana Zex. Dahil pumunta si Jack sa auction kasama siya, ipinakita iyon na ang duo ay medyo malapit sa isa't isa. Kung ganoon talaga, tama siya sa lahat ng ito. I've never met Lana Zex so I wouldn't dare to confirm that. Dad, hula ko lang ito, sabi ni Timothy habang pilit na ngumiti. Hahanapin ko ito ngayon at magpapakita sa iyo ng mga larawan ng mga gods of war. Maraming mga larawan ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Hindi na inabala ni James ang kanyang pagkain. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, nakakita siya ng full body shot ni Lana at ipinasa ito kay Timothy. Tingnan mo itong litrato. Ang mga gods of war na ito ay walang mga casual na larawan at palaging nakasuot ng uniforme ng hukbo. Tingnan mo lang. Ang katawan na ito. Baka siya iyon. Sinuri ni Timothy ang larawan at sinabing, ang katawan na ito, ang taas, ang laki ng katawan na ito ay kamukha niya. Matapos marinig iyon, nagkatinginan sina Old Master Drake at James bago tumawa. Parang tama sila.
Gayunpaman kumunot ang noo ni Timothy pagkatapos noon at sinabing, ngunit ang babae kanina ay nakasuot ng damit at siya ay parang pambabae at sexy. Ang babae sa larawang ito ay tila malamig at ang kanyang titig ay nakakatakot. Hindi siya mukhang tao. Dahil umalis siya sa hukbo, ang pagsusuot ng pambabae na damit ay tiyak na magiging kakaiba siya sa lahat. Pero kung susuriin ang taas at katawan niya, bukod pa sa nangyari ngayon, sigurado akong siya si Lana Zex, ang Diyosa ng digmaan. Umiti si James at sinabing, sino ba ang makakaalam na ang isang Diyosa ng digmaan ay napakahilig sa isang makinang na perlas kaya dadalo siya sa isang auction upang magbid para dito? Malalim ang iniisip ni Old Master Drakebag. O nagtanong, teka, sa auction, nasaktan mo ba siya? Natigilan si Timothy matapos marinig iyon, nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Timothy, nasaktan mo ba talaga ang isang Diyosa ng digmaan? Takot na takot si James. Sinabi niya kay Timoteo, ilang beses na kitang binalaan. Kailangang nasa mabuting panig ka ni Jack at huwag saktan siya. Dahil si Jack ang katabi nitong babaeng ito, dapat hindi mo rin siya sinaktan, di ba? Wala akong pakialam kung alam mo kung sino siya bago ito. Sinabi ni Timothy na may madilim na ekspresyon. Hindi ko alam kung maituturing na nakakasakit sa kanya, ngunit noong nakipag-bidding war siya sa akin, itinaas niya ang kanyang bid hanggang sa huli. Dahil hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kalakas sa Eastfield sa edad na iyon, sumigaw ako para tanggalin niya ang kanyang face mask para maipakita ang kanyang mukha. Sinabi ko ito dahil na-curious lang ako kung sino siya. Matapos marinig yun, galit na itinuro ni James si Timothy at sinabing hindi ba ito nakakasakit sa kanya. Ito ay malinaw na nakakasakit sa kanya. Pagkatapos sabihin niyon, huminto si James at napabuntong hininga bago nagpatuloy, why would a goddess of war wear a face mask and shades? Ayaw niyang makilala kaya ganoon ang suot niya. Kamakailan ay bumalik siya sa Eastfield at napakaraming tao ang naghahanap ng mga benepisyo mula sa pagkakaugnay sa kanya. Siguradong naiinis siya dito kaya niya nagawa ang ginawa niya. At anong ginawa mo? Nauna ka at hiniling sa kanya na tanggalin ang kanyang maskara. Sabihin mo sa akin kung ikaw siya, magagalit ka ba? Lalong nagalit si James habang iniisip ito. Gusto niyang sampelan ang anak ng ilang beses. Sa kabila ng ilang beses na pagpapaalala sa kanya tungkol dito, nagkaroon pa rin ng problema. Pare, hindi naman ganon kaseryoso, diba? Ang Diyosa ng digmaan ay maaaring hindi isang tao na maliit. Bukod dito, nakasuot siya ng face mask at shades. Alam niya siguro na hindi ko talaga siya sinusubukang i-offend, curious lang siya. Hindi lang ako ang tao sa kwarto na nag-usisa tungkol sa kanya sa sandaling iyon, kaya hindi siya dapat masyadong nag-aalala tungkol dito. Nang makitang ibinaba ni Timothy ang kanyang ulo mula sa pag-alitan, medyo naawa si Tanya sa kanya. Kabanata 175. May naisip si Timothy at sinabing, oo, noong panahong iyon, si Michael Wilson at ang pamilya Roy ay nagtatanong kung sino siya. Bukod doon, hindi talaga kami nagtalo. At least, hindi ko ginawa. Nakahinga ng maluwag si James nang marinig iyon. Kung ganoon, mas maganda iyon. Tandaan, si Jack at ang babaeng iyon kasama ang sinumang kasama ni Jack ay hindi maaaring masaktan. Kung hindi kung siya ay asar, ang pamilya Drake ay maaaring talagang umalis sa bilog ng Eastfield. Sige, naintindihan ko na. Nakahinga ng maluwag si Timothy. Nagpapasalamat siya sa kanyang sarili na hindi siya nagdulot ng gulo sa kanila ngayon. Kung hindi, baka mapunta siya kay Neil Hugo. Sa mismong sandaling ito, alam na ni Master Hugo ang tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Si Master Hugo kasama ang ilang mahahalagang miyembro ng pamilya ay nagpulong sa bahay. Si Neil naman, nakatayo siya na nakayuko ang ulo at namamaga ang mukha sa harap ni Master Hugo. Gago ka, hindi ka ba matapang? Paulit-ulit kong sinabi sa'yo na hindi ka dapat nang bubulo pero hindi mo ako pinansin. Bukod pa riyan, kumuha ka rin ng mga lalaki para agawin ang kumikinang na perlas, hindi ba? Nakakahiya ka, pinahiya mo ang pamilya natin. Galit na galit si Master Hugo kaya nakakuyom ang kanyang mga kamao at namumula ang kanyang mga mata. Tay, kasalanan ko ta. Ngunit ang kapwa Jack na iyon ay lumampas din. Sinaktan niya ako sa harap ng lahat, hindi ba hudyat iyon na hinahampas niya sa mukha ang pamilya Hugo? Hindi namin maaaring hayaan ang slide na ito, kailangan mong gawin ang isang bagay.
Tumangala si Neil at galit na sinabi, tuturuan si Jack ng mga lalaking kinuha ko ng leksyon dahil minamaliit niya ako habang nakasakay sa electric scooter noong huling pagkakataon. Gusto ko lang sana siyang turuan ng leksyon tungkol dito, hindi ko sinasadyang agawin ang kumikinang na perlas. I don't care if you meant it, what's the use of explaining this to me now? Ang iyong mga tauhan ay sumugod sa kanila nang sila ay umalis sa auction at ang mga lalaki ay nagpuntirya sa babae. Iisipin ng ibang tao na sinusubukan mong agawin ang makinang na perlas dahil natalo ka sa bid. Sa isang maliit na tao na tulad mo, sino pa ang gustong magtrabaho sa amin sa hinaharap? Naasar si Master Hugo. Ang tanging naririnig ko lang ay dinala mo ang mga lalaki sa pagtatangkang agawin ang makinang na perlas ngunit sa halip ay nabugbog. Ay, naiwan si Neil na hindi nakainig. Truth be told, plano nga niyang agawin na lang sa kanila ang kumikinang na perlas kahit na sa bodyguard niya nanggaling ang ideya. Guro kahit na ano, ganito na ngayon. Sino ang nakakaalam kung sino ang babaeng iyon pero si Jack naman, veterano pa lang. Dahil nangahas siyang saktan si Young Master, ano ang sinasabi nito? Ito ay nagsasabi na ang babae ay dapat na may isang tiyak na katayuan din. Kaya malamang na iyon ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot na masaktan tayo. Ang isang matandang lalaki ay nag-isip tungkol dito at tinanong si Master Hugo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dalhin ang mga lalaki, hanapin natin si Jack. Pinag-isipan ito ni Master Hugo at sumagot. Okay, tara na. Damit, hindi niya pinapansin ang pamilya Hugo at pinapahiya kami. Turuan natin siya ng leksyon. Excited si Neil. Kung tutuusin, mahal siya ng kanyang ama. Sa wakas ay may ginagawa na ang kanyang ama para sa kanya. Kabanata 176. Nang magsalita si Neil ay sinampal siya ng malakas ng amo ng pamilya Hugo na si Roy Hugo. Sumakay si Jack sa kanyang electric scooter kasama si Selena. Umuwi sila ng maaga. Dahil may day off ako bukas, irehistro natin si Kylie sa isang kindergarten. Bumaba si Selena sa scooter at sinabi kay Jack, "Sige, mag-day off din ako." Nakangiting sagot ni Jack, "Talaga? 2 araw ka palang nagtatrabaho. Sa sobrang taas ng sahod mo, nag-apply ka ba ng leave in advance? Kung hindi, paano kung magalit dito ang pamilya Drake?" Narinig ni Selena ang sinabi nito at nakasimangot na nagpatuloy. "Higit pa rito, ang iyong pang-araw-araw na sweldo ay medyo mataas din kaya ito ay dapat na magastos upang magpahinga ng isang araw." Tumigil sandali si Jack at sumagot, "Hindi naman siguro ganoon. Sinabi ko na sa kanila na pupunta lang ako kapag libre ako. Kung kukuha sila ng isang araw na sweldo sa aking sahod para sa pagpapahinga, aalis na lang ako sa trabaho." Naiiwang tulala si Selena. She glared at Jack and said, "Sa ganong klase ng sweldo, paano ka mag-quit ng ganon-ganon lang? Ayokong marinig ng iba na ang asawa ko ay walang kwentang lalaki na inaalagaan ko. Nagbibiro lang ako." Gayunpaman, ang paghahanap ng kindergarten para kay Kylie ay isang malaking issue. "Dahil day off mo bukas, syempre dapat sumama ako sa'yo." Tumawa si Jack, lumapit at niyakap si Selena sa kanyang slim waist. "Pagkatapos namin siyang irehistro sa kindergarten sa umaga, dadalhin namin si Kylie sa playground. Malaki na si Kylie pero hindi pa siya nakakasama sa aming dalawa." Matapos marinig iyon, nahihiyang tumango si Selena. Namumula siya. "Selena, ang cute mo kapag nahihiya ka." Niyakap ng mas mahigpit ni Jack ang dilag sa kanyang mga bisig. "Mom, nakauwi na sila." Sa mismong sandaling ito, lumabas si Zina ng bahay at nakita si Jack kasama si Selena. Sumigaw siya sa direksyon ng bahay ilang sandali pa. Takot na takot si Selena. Kumalas siya sa pagkakayakap kay Jack at sobrang pula ng mukha niya na baka tumulo ang dugo sa mukha niya. Maya-maya ay lumabas ng bahay sina Fiona, Andrew, at Ben. Si Fiona, na nauna sa iba, ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Galit niyang sabi, "Jack, ano bang nangyayari sa iyo? Araw-araw kang gumagawa ng gulo. Ma, anong nangyari?" Nagtatrabaho si Jack ngayon, ano ang ginawa niya? Naiiwan saglit na tulala si Selena habang naiinip na sumagot sa kanyang ina. "Nagtatrabaho." Natigilan sandali si Fiona bagong umisip, tanungin mo siya noon, nagtatrabaho ba siya ngayon? Bastos ang lalaking ito. Kung mayroon kang kayamanan, ako, si Fiona Lewis, ay hindi man lang magtataka kung mayroon kang ilang asawa, basta't okay lang si Selena.
Gayunpaman wala kang kayamanan at lumabas ka pa rin upang makita ang ibang babae sa ibabaw ng paggulo. Tao ka rin ba? Paano ka pa namin tatanggapin sa pamilya? Kabanata 177. Ay nakikita akong ibang babae. Natigilan si Jack. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, baka may hindi pagkakaunawaan dito. Ilang araw lang ako nakabalik, paano ako makakahanap ng oras para makita ang ibang babae? At saka, ang galing ni Selena sa akin kaya paano ako nakakakita ng iba? Hindi pagkakaunawaan. Paano ito maaaring maging isang hindi pagkakaunawaan? Nakuha ko na ang mga litrato. Zena crossed her arms in front of her chest, puno ng disgusto ang tingin niya kay Jack. Kung bilyonaryo ka parang may kakayahan ka kapag nakakita ka ng ibang babae. Gayunpaman sobrang sira mo na at ginawa mo pa rin ito. Paano mo haharapin si sister pagkatapos nito? Mga larawan. Anong mga litrato? Nagsalubong ang kilay ni Selena at nagtanong. Ma, ipakita mo kay ate. Kung hindi, baka itago pa rin siya sa kadiliman tungkol dito. Hindi niya malalaman kung anong uri ng mga kasuklam-suklam na bagay ang ginawa ni Jack sa kanyang likuran. Habang galit na nakatitig si Ben kay Jack, nagpatuloy siya, Jack, ang kulit mo talaga. 5 taon ang paghihirap ng pamilya namin dahil sa iyo. Dahil sa iyo, pinalayas ang kapatid ko sa Taylor family. Bilang batang may bahay ng pamilya Taylor, kinailangan ng kapatid kong mag-scavenge kasama si Kylie. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang buhay niya? Sinimula ni Ben ang pagkayom ng kanyang mga kamao. Lumapit siya kay Jack habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ngayong nakabalik ka na at mayroon kang bago, mahusay na sweldong trabaho, sa tingin mo okay lang na makakita ng ibang babae ngayon? Ganyan ka kawalan Jaya bilang lalaki. Pagkasabi noon ay hinagis ni Ben ang kanyang kamao sa mukha ni Jack. Sa pagkakataong ito, tumayo si Jack sa kinaroroonan niya at hindi man lang kumibo. Sakto namang sinuntok siya sa mukha. Ikaw, okay ka lang? Bakit hindi mo iniwasan? Nagulat si Selena. Sumugod siya at tinulak si Ben. Ben, nababaliw ka na ba? Siya ang bayaw mo, paano mo siya natamon? Ilang sandali pa at lumingon siya at nalilitong tumingin kay Jack. Napakalakas mo, bakit hindi mo iniwasan? Napatulala rin si Ben. Hindi niya inaasahan na tatayo si Jack sa kinaroroonan niya para masuntok. Nagsisisi ako. Kasalanan ko ito sa nakalipas na 5 taon. Hindi ko maisip ang sakit na naranasan mo at pinagtatawanan mo dahil sa akin. Selena, pasensya na sa nakalipas na 5 taon. Ako na ang bahala sa inyo ni Kylie simula ngayon. Hindi ko nahahayaang maghirap kayong dalawa. Nakatingin si Jack kay Selena ng may pagmamahal. Fine, naniniwala ako sa'yo. Nakaramdam si Selena ng init sa kanyang puso. Bagamat nagdusa siya sa nakalipas na 5 taon, ngayong nakabalik na si Jack at may ama na muli ang kanyang anak, naniniwala siyang uunlad ang kanilang buhay basta't pareho silang nagsisikap. Kung tutuusin, pareho silang may disenteng trabaho ngayon. Ate, huwag kang makinig sa kanya, sinungaling siya. Galit na galit si Ben na namumula ang mga mata. Lumapit si Fiona at hinayla si Selena papunta sa kanya bago inilabas ang phone niya para may ipakita kay Selena. Mahal, huwag kang makinig sa matatamis na salita ng lalaking ito. Tingnan mo, kaninang umaga hindi siya nagtatrabaho sa lugar ng pamilya Drake. Pumunta siya sa auction kasama ang babaeng ito. Kumunat ang noo ni Jack sa narinig. Sabi niya kay Fiona, anong babae? Ipakita mo sa akin. Napaatras si Fiona at ngumisi feeling guilty. Nakakaramdam ng takot. Ipinadala sa akin ni Young Master Wilson ang larawang ito ngayong hapon. Sinabi niya sa akin na tiyak na may nangyayari sa pagitan mo at ng babaeng ito. Higit pa rito, napakayaman ng babaeng ito. Milyon-milyon ang halaga ng kanyang relo. Gumastos din ang babae ng $500 milyong ngayon para magbid para sa isang makinang na perlas. Sa sandaling ito, kuminto muna si Fiona bago nagpatuloy, I think you must be this woman's sugar baby, right? Magkano ang ibinibigay sa iyo ng babaeng ito kada buwan? Kabanata 178. Matapos marinig ang sinabi ni Fiona, natauhan si Jack. Ito ay Bastard Michael Wilson, umalis siya sa auction, pumunta kay Fiona at gumawa ng mga bagay tungkol kay Jack.
Tiningnang mabuti ni Selena ang larawan na nakakunot ang noo. Medyo hindi siya nasisiyahan. Kung tutuusin, bagamat hindi pa siya nagsusuot ng anumang relo na masyadong mahal, nakilala pa rin niya ang ilang kilalang tatak. Ang relo ng babae ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. On top of that, parang mahal din ang hikaw niya. Talaga bang hindi ka nagtatrabaho sa bahay ng pamilya Drake ngayon? Nakatitig si Selena kay Jack. Siya ay nasa kawalang paniwala. Kung si Jack ay nagsinungaling sa kanya, mawawala sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng nakamamatay na gabi noon, nagpasya siyang panatilihin ang sanggol sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin dahil ayaw niyang ibigay ito. Tulad ng para kay Jack, hindi siya naging malapit sa kanya, wala siyang masyadong alam tungkol sa lalaking ito. Pinagsisisihan niya ang nangyari sa gabi ng kanyang kasal. Naisipan niyang ipalaglag ang kanyang sanggol. Gayunpaman, hindi niya kayang gawin ito sa sarili niyang anak. Ayaw niyang pagtawanan ng iba si Kylie bilang anak na bastard, kanina pa niya inaabangan ang pag-uwi ni Jack na buhay. Hanggat siya ay naging isang mabuting asawa at ama, magiging maayos ito. Sa kalaunan ay nakabalik itong buhay ni Jack. Sa paghusga sa kanilang pakikipag-ugnayan nitong mga nakaraang araw, napagtanto niya na ang lalaking ito ay medyo responsable at mukhang gwapo rin. Naging mabuti siya sa kanya at sa kanyang anak na babae. Kaya naman nasiyahan siya kay Jack. Nais niyang mamuhay na lamang ng mapayapa sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw, ang kanilang relasyon ay maaaring mabuo sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kung talagang nagsinungaling si Jack sa kanya, ang kanyang panlilinlang ay magiging isang tama sa kanyang ulo na nangangahulugan na ang kanyang sakripisyo sa nakalipas na ilang taon ay walang kahulugan. Kung talagang may nakikitang mayamang babae si Jack sa likod niya kahit para sa pera o para sa pamilya, hindi niya ito makukuha. Ang mga lalaking tulad nito ay walang lakas sa kanilang pagkatao, sila ay masyadong inutil. Ang tao ni Selena Taylor ay hindi dapat maging isang taong tulad nito kahit construction worker siya, hindi siya dapat maging sugar baby. Trabaho. Nang magpaliwanag na si Jack sa kanyang sarili, biglang napangiti ulit si Sina. Sa tingin ko, nasangkot na naman siya sa gulo at tuluyang pinalayas ng pamilya Drake. Malamang nagsisinungaling din siya sa amin, baka hindi man lang siya bodyguard ng Drake family, baka sugar baby talaga siya ng patago. Nagsisinungaling lang siya para kumita. Jack, sabihin mo sa akin ang totoo, kung hindi, hindi ka papayagang pumasok sa bahay na ito ngayong gabi. Nakakross ang mga kamay ni Fiona sa harap ng kanyang dibdib, may pagmamalaki sa mukha niya. Selena, hindi mahalaga kung maniwala sila sa akin. Huminga ng malalim si Jack at nagpatuloy, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Michael Wilson? Batay sa katotohanan na pumunta siya upang makita ang iyong ina, sa tingin mo ba ay mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita? Natigilan si Selena. Naiisip niya ang huling pagkikita nila ni Michael sa restaurant. Ito ay noong unang ilantad ni Michael kung gaano siya kasuklam-suklam na tao, gumamit nga siya ng dirty tricks para banta siya na makipag-date sa kanya lampas hating gabi. Ito ay totoo, hindi dapat pagkatiwalaan ang taong ganito. Kaya, dapat bigyan mo kami ng paliwanag ng nanay ko. Sino ang babaeng nasa larawan? Naniniwala si Selena kay Jack para sa karamihan, ngunit nagpatuloy siya sa pagtatanong. Tama, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Bakit napakayaman ng babaeng ito, at bakit siya nagsuot ng face mask at shades kung wala namang iba? Kabanata 179. Galit na sabi ni Fiona, nabanggit ni Young Master Wilson na ang babaeng ito ay malamang na nakikipag-date sa isang mega-billionaire, ngunit natatakot na makilala ng kanyang sariling lalaki. Baka matakot siya na malaman ng mga tao na may sugar baby siya, kaya nagsuot siya ng mask at nagtalukbong ng ganoon. Oo, kung hindi siya nagigilty, bakit siya magsusuot ng maskara? Halata namang may tinatago kayong dalawa eh. Dagdag ni Zina. Sino siya? Napatingin si Selena kay Jack. Kung tutuusin, mayaman at sexy ang babae, medyo nag-alala si Selena tungkol doon. Isa sa aking mga kaibigan. Umiti si Jack at sinabi. Gusto niyang pumunta sa auction at hiniling niya sa akin na samahan siya, kaya ginawa ko. Kaibigan, anong kaibigan? Tanong ni Fiona, since when you have such a rich friend? Kung marami kang mayayamang kaibigan. Hindi ka sana naging live-in-in-law para sa pamilya Taylor, 5 taon na ang nakakaraan para lang makakuha ng $1,000,000 para sa medikal na bayarin ng iyong ina.
Bakit hindi ka humingi ng pera sa kanya noon? Natawa si Jack sa narinig. Mahirap din siya noon, bata pa siya. Sa tingin mo maniniwala kami sa'yo? Kung siya ay napakahirap 5 taon na ang nakalilipas na hindi man lang siya makapaglabas ng $1,000,000. Paano siya makakagastos ng $500,000,000 sa isang makinang na perlas makalipas ang 5 taon? Lumapit si Ben at ngumisi. Maging si Andrew, na kadalasang tahimik, ay galit na nakatingin kay Jack. Jack, sinasabi ko sa iyo kung niloloko mo ang anak ko sa mayamang babae, hahamakin kita. Kailangan mong hiwalayan ang anak ko. Anong kaibigan ito kumikita ng napakalaki sa loob ng 5 taon? Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Selena kay Jack habang nakatingin sa kanya. Ang babae ay mahirap pa rin 5 taon na ang nakalilipas, ngunit madali niyang nakuha ang $500,000,000 para sa isang makinang na perlas makalipas ang 5 taon. Ito ay napakahirap paniwalaan. Anong uri ng negosyo siya upang kumita ng ganoon kalaki sa loob ng 5 taon? Higit sa lahat, si Jack ay nasa hukbo sa nakalipas na 5 taon saan siya nakahanap ng oras para makipag-ugnayan sa mayamang babaeng ito. Paano niya ito na-contact kaagad pagkatapos umalis sa hukbo? Bagamat ayaw mag-overthink ni Selena, si Jack iyon sa larawan at ang larawan ay talagang kinuha sa auction. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Sige. Dahil gusto mong malaman ito, sasabihin ko sa iyo. Tumingin si Jack kay Selena na may seryosong mukha at sinabing, itong kaibigan ko ay si Lana Zex. Ang Diyosa ng digmaan ng Eastfield na kababalik lang mula sa hukbo. Diyosa ng digmaan. Nanlaki ang mga mata nila Fiona, Andrew, at iba pa nang marinig ang pangalan. Nagulat sila. No way, kilala mo ang Goddess of War. Kaibigan mo ang Diyosa ng digmaan. Naking gulat ni Zina at napabuka ang kanyang bibig na maaaring dumampi ang kanyang baba sa lupa. Talaga? Imposible naman yun, di ba? Paano mo nakilala ang isang ganyan? Napatigil si Andrew dito at umiling. Napakahirap paniwalaan. Sa tingin ko, imposible rin, ang brat na ito ay nagsisinungaling. Mabilis na sabi ni Zina, kilala mo ang Diyosa ng digmaan at kaibigan mo siya. Kung ganoon nga, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki. At saka, sino siya para makilala ang isang taong ganoon ang antas? Ang mga Diyos ng digmaan ay ang mga tagapag-alaga ng Daxia, sila ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Siyam lang sila. Kabanata 180. Lalong gumagaling ka sa pagsisinungaling. Talagang ginawa mo itong totoo kaya halos maniwala ako sa iyo. Mabilis nang umisi ulit si Fiona. Jack, masyado kang nakaka-disappoint. Natalo si Andrew at binigyan si Jack ng nakakadismaya na tingin. Napagtanto ko na simula nang bumalik ka mula sa hukbo, mahilig kang mag-exaggerate ng mga bagay. Ikaw ay kumikilos na parang isang tao pagkatapos ng pagiging sundalo sa loob lamang ng ilang taon. At madaling pumayag na maglabas ng $30,000,000 sa pagdiriwang ng ika-7 kaarawan ng matandang master. Nakipag-away ka na rin sa lahat, ngayong may trabaho ka na, peke na pala. Hindi ka man lang pumasok sa trabaho. Naging sugar baby ka ng mayamang babae. Puminto si Andrew sa sandaling ito bago nagpatuloy. Hindi ko lang inaasahan na angkinan mo na kaibigan mo ang Diyosa ng digmaan para lang takpan ang iyong mga landas. Bakit hindi mo sabihin na silang siya may kaibigan mo? Nakaramdam ng awkward si Jack. Sa kabutihang palad, hindi niya binanggit na ang lahat ng siyam sa mga Gods of War ay kanyang mga estudyante, kung hindi, sila ay nasa mas malaking kawalang paniwala. Selena, naniniwala ka ba sa akin? Sa wakas ay tumingin si Jack kay Selena at sinabing may seryosong mukha. Wala akong pakialam kung maniwala sila sa akin, basta ikaw. Gayunpaman, nagsimulang tumawa si Selena sa sandaling ito, medyo disappointed din siya. Naniniwala ka? Sa tingin mo paano pa ako maniniwala sa'yo? Kung sinabi mong kaibigan mo siya, mabibili ko yon, pero sinasabi mo ngayon na isa siyang Diyosa ng digmaan. Masyado ka bang nanonood ng TV? Ganyan ba kadaling lapitan ng mga tao tulad ng Gods of War? Oo. Pinag-cross ni Zina ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, narinig ko na kahit ang mga masters ng una o pangalawang rate na pamilya na bumisita sa mga Gods of War ay hindi man lang pinapasok sa kanilang mga bahay.
Isa ka lang sundalo pero sinasabi mong kaibigan mo ang Diyosa ng digmaan. Imposible. Nagdilim ang ekspresyon ni Jack, tinapakan niya ang paa niya at inabot si Zina sa loob ng isang kisap mata bago siya hinampas ng likod ng kamay niya. Nasampal si Zina bago niya alam ang nangyayari. Natigilan siya. Maya-maya pa hinawakan niya ang pisngi niya at sa sobrang galit niya ay mabilis ang paggalaw ng dibdib niya. Bastard, sinaktan mo ako. Ano, nagagalit ka dahil inilantad kita? Malamig na tinitigan siya ni Jack at sinabing, masasabi mong sundalo lang ako pero hindi mo masasabi iyon sa iba. Pinatay namin ang mga kaaway sa frontline para sa bansa at ang iyong mapayapang buhay. Napakaraming tao ang namatay bilang resulta nito. Ngunit narito ka sa kahihiyan sa mga mandirigma na lumaban para sa katatagan ni Daxia. Ay, hindi inaasahan ni Zina na ang kanyang mga salita ay makakapagpatuloy kay Jack. Tsaka sobrang nakakatakot ang titig ni Jack. Hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na tingin, sa sobrang takot niya ay napaatras siya ng walang malay bago sumagot. Wala akong pakialam. Pinagtaksilan mo ang kapatid ni Ben. Kaya pinagtaksilan mo ang kapatid ko. Ipinagtatanggol ko siya. Tama na. Sumigaw si Selena na may malamig na ekspresyon bago sinabi kay Zina. Zina, ikakasal ka pa sa pamilya namin, outsider ka pa, wala kang pakialam sa amin. Selena, bakit ipinagtatanggol mo pa rin ang bastos na si Jack? Asar ni Fiona. Tumakbo siya sa nagngangalit na mga ngipin. Inayla si Selena sa isang tabi at sinabing, 2 hanggang 3 taon nang nanliligaw si Zina sa iyong kapatid, hindi siya tagalabas, manugang na natin siya sa puso ko. Siyempre, may karapatan siyang magsalita tungkol dito. Ibinuka ni Selena ang kanyang bibig ngunit pinigilan ang sarili. Sabi niya, Nay, ayoko lang kay Zina, may mga bagay lang kayong hindi alam. Bullshit, akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng babae si Zina? Hindi ko siya unang beses na nakilala. Patuloy ni Fiona, pero ikaw, panapanahong nagsisinungaling si Jack sa iyo pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Alam mo ba kung gaano kami nag-aalala para sa iyo? Sasaktan ka ng brat na ito balang araw. Dapat mong hiwalayan siya sa lalong madaling panahon. Anak ng Abturk, how dare you hit my girlfriend, you looking for death. Aawayin kita ngayon. Tinuyam ni Ben ang kanyang mga kamao at sinugod si Jack. Nakatutok ang kamao niya kay Jack. Sa pagkakataong ito, mabilis na kumilos si Jack at hinawakan siya sa braso bago ito hinailan ng malakas. Bumagsak si Ben sa lupa habang nakayuko ang mukha. Wala akong pakialam kung girlfriend mo siya. Kung ipahiya niya tayong mga mandirigma, lalo na ang mga nawalan ng buhay, karapat-dapat siyang tamaan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.